Po ang bawat kapatiran na pumasok na po para makapag-umpisa na tayo sa ating gawain. Inanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay pumasok na para makapag-umpisa na tayo sa ating gawain. Bago ang lahat, tinatawagan ko po si Tay Willie para sa ating opening prayer. Tay Will, pangunahan niyo po sa panalangin. Salamat po. Isang masaya at mapagpalang araw ng Panginoon para sa ating lahat. Para po sa pag-umpisa nating morning worship service, tayo po muna itatayo, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Nalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na pinakapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ngayon Panginoon sa araw na ito. Kami po ay inyong pinagsama-sama para po sa iisang layunin ang makapagsamba at makapag-aral po ng iyong salita. Nagpapasalamat po ngayon Panginoon sa isang linggong pag-iingat niyo sa bawat sa amin. Ganon din po, Panginoon, sa patuloy na pag-provide sa pang-araw-araw na may pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-inyot sa bawat isa, sa nagdaang bagyo. Salamat, Lord, sa proteksyon sa aming mga tahanan. Ganon, Panginoon, sa bawat sa amin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa trono niyong kahabagan upang hingin po ang iyong panginguna sa aming pag-aral ng iyong salita. Hiling po namin, Panginoon, sa oras na ito na paglilinis ng puso ng bawat sa amin, sa aming mga pagkukulang, ang pagkakasala sa inyo, upang maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa gagawin namin pagsamba sa buong maghapong ito. Hiling po namin ang dagdag na pangunawa para maintindihan po namin ang iyong salita na aming pag-aaralan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa napakagandang mensahe na aming napag-aralan sa aming Sunday School. Ganun, Panginoon, sa aming kapatid na siya pong ginamit niyo para maipangaralan yung salita. Maraming salamat, Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa patuloy na kaputihan at kadakilaan niyo sa buhay ng bawat sa amin. At ito ba yung mandalangin na may kasamang pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Tinatawagan ko po si Brother Don para tayo ay pangunahan sa awitin, magpupuri sa Panginoon. Brother Don? Magandang umaga po sa bawat isa. At inaayahan ko pang bawat isa na tayo po ay magsitayo at tumawit tayo ng isang hymn na pinamagatang This is my Father's World. Hymn number 46. Awitin lamang po natin ang first hanggang third stanza. The first verse now, sing. This is my Father's word, and to my listening ears, all nature sings, and round me rings the music of the spheres. This is my
last verse now. This is my Father's oh, let me forget that though the wrong seems of so strong, God is the ruler yet. This is my Father's word. The battle is not done. Jesus who died shall be satisfied, and heavenly one. Napakagandang unang awitin, nagpapaalala sa atin na ang mundo at lahat ng ating gamit at lahat ng ating nakikita ay nagmula sa Panginoon. Manatili tayo nakatayo at magsikamayan. Tayo po ay magsikamayan. Umawit tayo ng ligaya ng buhay, 2 chorus, at kamayan natin ang bawat isa. Ligaya ng buhay ng ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay makamtan, ang maging kay Kristo ay maligaya ng buhay. At siya ay babalik upang tayo'y kanyang kunin. At siya ay babalik upang dalhin sa buhay. Kaya ikaw kaibigan, magbago ka ng iyong buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya na buhay. Manatili po tayo nakatayo at tumawit po tayo ng isa pang awitin. Hymn number 6, awitin natin ng How Great Thou Art. O Lord my God, when I in awesome wonder. Hymn number 6. Awitin natin ang kadakilaan ng Panginoon. Awitin naman natin from 1st hanggang 4th stanza. Key of C daw. Awitin natin ang first stanza now. How great thou art. Sing, O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made.
last stanza. Awit natin na a cappella, please. Awitin natin ang hindi nagmamadali. When Christ shall come with shout of acclamation. Awitin natin ang chorus na English at mamaya Tagalog naman. The last verse now, sing. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. The chorus now. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Tayo na po yung mga kaupo. And hands please. Amen. Sana itong nakatotohanan na yon ay hindi natin makalimutan, no? Napakadakila ng Diyos na sa lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng ito ay hindi natin mapagkakailanan ng galing sa Diyos, no? Wala sa atin pwedeng makapagmalaki na kung ano man ang meron tayo ngayon na hawak ay kahit na pinaghirapan natin ito ay galing pa rin at pinahiram lamang sa atin ng Diyos. Hindi lang mga material na bagay, kahit ang inyong mga mahal sa buhay, ang mga malapit nyong mga family, ay pinahiram lamang yan ng Diyos sa atin. At ang pinakamatindi sa lahat, ay ang grasya na binigay ng Diyos ay hindi dapat bigyan ng grasya. Ito yung tinatawag natin na grace, isang favor na hindi dapat sa atin ibigay. No? Napaka malaking question, paano magmahal ng masama? Masamang ugali, masamang pagkatao, ang pangit ng kanyang pagkatao, paano mahalin ng ganon? Well, kung hindi nyo lang alam, tayo yon. Kaya hindi rin natin maisip kung paano tayo minahal ng Diyos. At binigay niya kanyang buhay para sa atin. This morning, wala naman tayong ibang pag-uusapan maliban sa Panginoong Kristo, sa kanyang kaligtasan at sa grasya na binigay ng Diyos. Ito ang paulit-ulit nating pag-uusapan sa simbahang ito. No? Hanggang matapos sa 2025 at 2026, wala naman tayong ibang pag-uusapan maliban sa Diyos. No? Ang nakakatakot kung hindi na si Kristo at ang Diyos ang ating pinag-uusapan. Yun ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Pero sa ating service ngayong morning, bago tayo magsimula, makarinig tayo ng isang special number. Okay? Isang duet. Okay? At sila ay kakanta ng English or Tagalog. Okay. Kasi meron silang nakaprepare na Tagalog. Sige po, tawagin natin ang dalawa para i-presenta ang kanilang special number. Sige po.
Amen. Are you blessed? So, ang ganda ng, napakagandang analogy. Ang sabi doon, parang isang deer, no? Na uhaw sa tubig. Na naghahanap siya ng tubig sa isang barren na lupa, no? Isang disyerto na walang tubig. Kung anong pakiramdam ng uhaw, sabi ng writer, ganun rin yung pagkauhaw ko sa Diyos. No? Parang gusto kong mapunuan ng tubig. Yung tubig na matitikman ko, makakapagtanggal ng uhaw ko. Dapat ganun rin tayo sa ating Diyos, no? Sana sa pang-araw-araw natin na buhay, meron tayong iba't ibang tinatakbo ng mga nakarera sa buhay. Iba-ibang careers, iba-ibang mga profesyon. Pero may iisa tayong bagay sa simbahang ito. Ano 'yon? Lahat tayo ay naniniwala sa ginawa ni Kristo sa krus. At lahat tayo ay nagpapatuloy doon. Kaya sana hanapin natin ng Diyos araw-araw, no? Ngayon po ay pupunta tayo sa isa sa pinakamahalagang parte ng ating service, which is po ang ating pagkanta ng choir. Let's call the choir. At awitin po natin yung isang awitin na ang title po ay My Lord, I Did Not Choose You. At tatawagin ko si Brother Don para i-introduce sa atin itong awiting ito at sabay-sabay natin ito kantahin. At pangalawa ay ipag-introduce siya rin po sa atin ang aawitin ng choir mamaya. Okay? Let's call Brother Don. Magandang umaga po sa bawat isa. Niyaan ko po muna ang bawat isa na tayo po ay umawit ng isang inawit dati ng choir na pinamagatang My Lord, I Did Not Choose You. Kung saan makikita ang text na to sa 1 John chapter 4 verse 10 to 19. Sabi sa verse 10, Herein is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. We love Him because He first loved us. Ang awiting ito na nagpapaalala sa atin, hindi natin pinili ang Diyos. Hindi natin minahal ang Diyos. Dahil ang unang nagmahal sa atin na nagresulta sa nagresulta sa pagmamahal natin sa Diyos ay ang Panginoon mismo. God loved us and because of that, we love Him. Kaya tayo po ay magsitayo at tumawit po tayo ng sabayan niyo kami sa awiting ito. My Lord, I did not choose you. 2 verses lamang po. For that intindihin po natin ang awitin. The first stanza sing, My Lord, I did not choose you, for that would never be. My heart would still refuse you, had you not chosen me. You took the sin that stained me, you cleansed me, made me new. Of all you have ordained me, that I should live in you. Unless your grace had brought me and taught my I know that if I love you,
it is because you love me first. Manatili tayo nakatayo at basahin natin ang 2 Peter chapter 1 verse 3. 2 Peter chapter 1 verse 3. 2 Peter chapter 1 verse 3, nandiyan naman tayo. 2 Peter 1 verse 3. Chapter 1 verse 3. Ayun na pa. Yan. Basahin po natin ito sa Tagalog. Sabay-sabay natin basahin. Ready, read. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalwalhatian at kabutihan. Tayo na po yung mga kaupo. Ang awitin po ng choir sa umagang ito ay pinamagatang For the Beauty of the Earth by Foliot S. Pierpoint. Ang himno ito na nagpapaalala sa atin, ito ay isang himno ng pagpapasalamat sa Panginoon sa atin ng kagandahan ng lahat ng nasa mundo. At lahat ng ito ay dahil sa Panginoon, kaya nararapat lamang na bigyan natin siya ng karapatang pagpapasalamat. Minsan nyo bang naisip, or sabihin na natin na napag-isip-isip kapag kayo ay nag-iisa, tungkol sa mga bagay na nasa paligid nyo? Ang kagandahan ng mga bagay na nasa paligid natin, ang ating planeta, ang nature na ating tinatamasa ngayon, ang bawat oras, ang bawat araw at bawat gabi na lumilipas, at ang bawat na relasyon na ating binubuo sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating mga katrabaho. At mismo sa simbahang ito, minsan nyo ba napag-isip-isip ang kagandahan ng mga bagay na ito? Ito pong awitin na ito, pinapaalala sa atin na sa buhay natin, hindi lang po ito puro mapait, kundi meron itong kabutihan, meron itong kagandahan na minsan kailangan mo lang tingnan sa maayos na perspektibo. There is beauty in all of this. There is love within it, and all of it are a blessing that comes from God. Kaya dapat tayo maging grateful sa Kanya, dapat tayo magpasalamat sa Kanya. Ang doxology ng awitin na ito, or ang refrain na laging inuulit-ulit, ay sabi, Lord of all, to Thee we raise, this our hymn of grateful praise. Pakinggan po natin ang awitin ng choir, at maaari, kung inyo nang malaman ng tono, maaari nyo kaming sabayan sa pag-awit na ito. For the beauty of the earth.
Okay, magandang umaga po, bawat isa. At answered prayer po ako personally at ang aking family noong last Sunday na tayo po sa kanya-kanyang tahanan ay nagdaos ng ating pagpuri, pagsamba at pagpapasalamat. At ako'y naniniwala lahat kayo ay gumawa noon sapagkat imposible na hindi magawa yon sapagkat yun ay araw ng linggo. Okay? So ngayon pong umaga, ay basahin natin ang ating aaralin ngayong umaga na dito ay may kinalaman na nung tayo po'y mga makasalanan pa, nung tayo ay nandoon sa lugar na tayo ay mga madumi, basahan sa tingin ng Diyos, natagpuan tayo doon, tayo ay nagliliwaliw, nasa lusak ng kasamaan, at doon tayo niya natagpuan na tayo ay walang magagawa. Pero ang Diyos unang gumawa ng paraan para tayo magkaroon ng kalinisan, naging kaaya-aya sa mata ng Diyos. Ang ganda ng Sunday School kanina umaga, kaya inanyayahan ko po ang lahat kung maaari, next Sunday agahan nyo po, sapagkat nandun tayo sa last part ng ating kasunduan. Kung nakikita nyo po yung frame niya sa likod, maliit sa taas itong malalagyan natin ng tracks, yan ang ating kasunduan sa Diyos. Nandyan ang ating covenant. At nasa last part na po ng lesson pag Sunday School. At kanina nag-i-enjoy ako makinig sapagkat naalala ko nung ako po'y nasa kasamaan pa, ang Diyos ay gumawa ng paraan. Wala akong ginawa para ako'y kahabagan ng Diyos. Pero ang Diyos ang unang nagmahal sa tao bago tayo nagmahal sa Diyos. Tama? Kaya tayo po'y magsitayo at basahin natin ang chapter 17 ng Genesis. Pastor, Old Testament yan. Ano kinalaman yan sa New Testament sa atin? Napakalaki po at dito nyo po matutunghayan ngayong umaga kung paano tayo pinagplanuhan, ginawa ng Diyos ng paraan na maibalik sa Kanya pagkatapos na tayo ay maisangla ni Adan kay Satanas. Okay? So, ating pong tunghayan, siguro basahin natin 1 to 15. Ano po? Tagpito kayo. Tama, tagpito. 14 pala pag tagpito. Okay, verse 1, verse 2. Are we ready? Chapter 17 ng Genesis, siguro hanggang ano lang tayo, hanggang 14, verse 1 kayo, ready? Begin. Ang ganda ng pangako, di ba? 99 years old. Wala pang magawa na. Tatay, ilan na po kayo? Edad. Pirenay si tatay. 80? 80? O 89. So wala pang 90 na po. Si Abraham ay 99. Okay, next verse 2. Verse 3. In Abraham. Okay, nagsamba siya, di ba? Verse 4. As for me, according sa binasa niyo, sino nagsasalita? Verse 4. Sino nagsasalita dito? Si Abraham? Si God. Thank you very much. At least napapansin ninyo. Ladies and gentlemen, pag-usapan natin at tingnan nyo maigi kung paano natin aaralin ang salita ng Diyos. Next verse, verse 5. Of course, ang Diyos pa rin nagsasalita. Verse 6. And I will fruitful. Count up. Okay, verse 7, and I will thy seed. After thee, makinig kayo mga kabataan, ha? Hindi lang tayo napupunta sa simbahan para makinig kay pastor, kundi ang pangako ng Diyos, hindi lang po sa amin, sa inyo at sa susunod pa ninyong mga anak. Nakikinig ba kayo, mga high school? Yan yung pangako sa binasa. Next verse, okay? Verse? Next verse na, sino na? Okay, sige pa. Everlasting possession. Walang putol na property ito. Ha? Ito yung pangako ng Diyos. Next verse, kayo na po. Thou shalt
Ano po yung utos? Kailangan nating panghawakan at sundin ang mga utos niya. Tama? Okay, next verse na po kayo. Ito yung pangako niya. Ye shall keep and they seed. Ay ba? Paulit-ulit po niyang sinasabi, i-keep nyo, pag-ingatan nyo, sundin nyo, at panghawakan nyo. Inuulit-ulit niya from verse 2, 3, 4, hanggang verse, na ito, verse 11, and ye shall pangako between sa kay Abraham at sa kanyang mga seed. Verse 12, and he verse 13, so from verse 11 hanggang dito po, ito po ay ritual. Mga gawain natin na pang atin. Nagbabasa, nagpipray, gawain natin, gano'n. Ritualis yun eh. Pero ang hinahanap ng Diyos, yung pangako ng Diyos, yung kasunduan ng Diyos at kay Abraham sa atin, na dapat tayo ay pili, inalis doon sa mga ritualis na yon, kundi spiritually konektado tayo. Dapat lagi nating kausap ang Diyos. May bagyo, may sakuna, may pag-erupsyon ng bulkan. Dapat nandoon ang connection natin sa Diyos, kaya dapat hindi tayo takot. Tama? Okay, next verse na po, last. Verse 14. Okay, anong verse na po tayo? Okay, next basa po. Tingnan natin hanggang 16. Okay, sige. As for me, okay. Verse 16, and I will bless her, shall be mother of nation. Okay, last po, verse 17. Dito po siya nag-worship ulit. Third time na siya po yung nagsamba. Okay. Ako'y naniniwala, nung Sunday na may bagyo, katulad namin, nag-pray kami, nag-worship kami, at sinabi ng Panginoon, alam namin ang kalagayan ng aking mga kapatid, nasa inyong mga kamay. Okay? So ngayong umaga po ay pag-uusapan natin ang Diyos nangako ng walang putol na pangako kay Abraham at sa atin na mga Kristyano. Okay po? Ang Diyos na makapangyarihan nangako kay Abraham at sa atin ng walang putol na pangako. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago, hindi siya nagbaback up. Maraming nangako pero tumatalikod. Panginoon, mamahalin kita, pero pagdating nung nagka-problema, pati yung mga kapatid, inaway na, kasi wala na na-offend na. Ang kapatid, dito ngayong umaga, matutunghayan natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Old Testament, New Testament, the same God na hindi nagbabago. Tayo po'y manalangin na kailang Diyos. Salamat po sa umagang ito sa mga kapatid namin na patuloy po ninyong sinasagot. Salamat po sa kasagutan nyo sa prayer namin na yung mga matagal namin hindi kasama ay nandito dahil may mga karamdaman ang kanilang mga anak. Akin pong nilalagay po sa inyong mga kamay. Tulungan nyo po na ang ininom na gamot ng bunso ni Brother Milyari, ang kanilang bunsong anak na may karamdaman, Panginoon, patuloy siyang pagalingin, Panginoon. Sa oras na ito, ay pong kapangyarihan ang magbigay sa kanya ng kagalingan. Maging, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagdadalawang isip, may mga nangyari sa kanilang nakaraan, pero alam namin, Panginoon, may purpose ka kung bakit nagkaroon po kami ng ganitong bagyo nung nakaraan Sunday at di kami nakapag-tipon dito dahil makikita nyo ang talagang totoong nananampalataya, Panginoon, sa kahit sa anong kalagayan, kahit sa anong problema, sa anumang bagyo, nandoon nakaluhod ang kanilang mga tuhod, kinakausap ka, at sinasabi sa iyo ang kanilang mga problema. Salamat sa nangyari yung Panginoon at kami ay lalong natuto, lalong tumibay sa pananampalataya. May mga kapatiran kami, may mga kamag-anak kaming iyo pong binigyan ng mas matinding mga pinagdaanan, pero alam namin na dito sila upang dakilain ka, pasalamatin ka sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Pinupuri, dakila, pinapasalamatan ka, banal na Espiritu aming Diyos, kayo po mag-lead, mag-teach sa amin, sa aming dapat matutunan ngayong umaga, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. At sino po pa sa inyo ng pangakuan? Tayo po pag may pangako sa atin, lalo't yung, bibigyan kita ng paborito mo, alam nyo, minsan di tayo nakakatulog. Halos kahit anong gawin mo, hindi ka makatulog dahil excited ka
na yung ipinangako sa iyo ay ibibigay. Paano kung isang araw ay hindi natupad? Mga kapatid, ang kaibahan sa istorya ngayon sa umagang babasahin natin, nung ang Panginoong Diyos nangako kay Abraham, kung napansin niyo po, ang sabi niya, sa iyo, sa iyong seed, at ang seed ng iyong seed. Ano pong ibig sabihin noon? Kasama tayo doon. Okay po ba yan? Mga kapatid, kayo ay napunta rito, hindi ko po kayo tinawag, hindi ko kayo kilala in the first place. Nandito kayo dahil sa plano ng Diyos, tama? Mula kay Abraham, nandun ang pananampalataya ni sa Diyos. Okay, so kung titingnan natin po dito, mayroon tayong tatlong titingnan na school of thoughts kung paano natin maintindihan ano ba, bakit ipinasulat ito doon sa Genesis chapter 7 sa kanyang writer, ano ang dapat maunawa natin ngayong umaga. Sapagkat dito po ay ang Diyos na itong nagbigay ng kanyang pangako kay Abraham, bakit umabot hanggang sa atin ang tinatawag na biyaya ng Diyos. Natatandaan ninyo kung may binasa tayo doon tatlong verses from 11 to 13 yata yun na circumcision. Yun po ay ritual ng tao. At tandaan ninyo, bago pa po si Abraham gumawa ng ritual na yon ng pagsi-circumcision sa kanya, dati na po siyang justified, dati na siyang nilinis ng Diyos dahil sa kanyang paniniwala sa Diyos. Hindi pa po siya circumcised nung araw na yon. Nakakaintindihan po ba? Ipapaliwanag ko maigi mamaya sapagkat doon ay klinaro ni Paul na hindi pa po binibigay ng Diyos ang justification kay Abraham, siya po ay naging malinis sa mata ng Diyos dahil sa kanyang paniniwala at pagsunod sa Diyos. Nakakaintindihan po ba? Tayo hindi natin kailangan na gawin ang mga rituals na yon ang ginagawa ng mga Hudyo. Okay? Pero alam niyo ang ibig sabihin noon sa panahon natin na kung kayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos, pinaniwalaan nyo na si Kristo namatay sa krus upang ang sino man sa Kanya ay maniwala, hindi ang nakalagay sa John 3:16, sino mang magbasa ng Bible, ang sino mang mag-church, ang sino mang mag-pray ay maliligtas. Walang sinabing gano'n ang Bible. Ang sinabi ng Biblia, ang sino mang maniwala ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang daming ginagawa ngayon na kabaliktaran ng mga tao na magsisimba ako lagi kung nandyan para kahabagan. Hindi po nahabag ang Diyos sa iyong mga gawa. Ang Diyos ay nahabag bago ka pa. Okay? Makakilala sa Kanya. Tayo'y patay spiritual dahil ng unang Adan ay naibenta tayo sa pagkakasala niya doon sa garden. Ang mga tao'y naging katulad niya na ngay mga makasalanan at ito'y mga bulag sa spiritual na bagay. Pero salamat sa pangalawang Adan na si Kristo na ipanganak siya. Kung siya ang tatanungin mo, ayaw niya eh. Di ba naalala niyo doon sa garden, nagpipray siya, Ama, kung kalooban ko po, ayaw ko nito eh. Ayaw ko sa mga taong ito, iligtas sila. Di ba? Nabasa niyo na ba yun? But thy will be done. Kahit ako ayaw niyo siguro akong iligtas. Sino ba ako sa makasalanan? Pero ito mga kapatid ay dahil doon na ang Ama nagplano na gusto niyang maibalik, okay, mabayaran ang pagkakasangla, matubos. Okay, yun ang tinatawag na redemption. Tinubos ng pangalawang Adan na si Kristo ang ating pagkakasanglang ito sa pagkakasala. Pag-aralan niyo ang Romans, nandun lahat ang kasagutan. Okay? Kaya dito po ay ang unang nating bahagyang titingnan sa verse 1 to 5, mapansin natin doon ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang pagiging Diyos. The revelation of God. Okay? Sinila na po natin sa verse 1 ay mapapansin nyo na doon kaagad ang binanggit dyan ni Abraham. Ano po? Ang pangalawang titingnan natin ngayong umaga ay from verse 6, 7, and 8. Ang sabi sa 6 and 7 and 8, okay? Lumilipat yung Bible ko eh. Verse 17, 6, 7, and 8, sabi doon, and I will make thee exceeding fruitful. Okay? May sinabi niya sa New Testament, John chapter 15 verse, ano kaya? Oh, nakalimutan niya na eh. For without God, we can do, yun po sinasabi doon. Kaya sabi niyo, Old Testament niya, Pastor, yes. Pero di niyo ba alam na ang Diyos na nagplano ng Old Testament at New Testament ay isa lang? Mayroon po yan pagkakatugma. And then, dito po ay from verse 6, 7, and 8, okay? Ito yung reassurance ng Diyos sa atin. Sinisigurado niya yon. Bakit? Ay, Old Testament na hindi na namin inabot. Si Kristo nga, hindi na namin inabot. But God reassured us about this blessing. Okay? Kaya doon po mabasa niyo yung fruitfulness.
Alam niyo kung bakit? Pastor, sabi niyo fruitfulness. Eto nga kami, tagal na naming Kristyano, di kami nagkakaroon ng fruitfulness. Baka may kulang. Baka may something wrong. Aralin niyo ang inyong sarili, Lord. Karapat dapat po yung ginagawa namin. Yes, nagpipray kami, nagsising kami, nagsusulwining kami. We are doing all of this. Rituals. Pero ang puso ninyo ang lalayo sa Diyos. Amen. Good morning po sa lahat. Mabigat yan, pero alam nyo, ang gusto kong i-press sa inyo yung blessing ng Diyos. Kaya lang, talagang naturally, bilang suot-suot natin to eh. Wala itong ginawang iintay sa atin yung gusto niya dati. Dati kasi tayong gumagawa noon eh. Sabi, dati mo bagang ginagawa yan? Bakit? Biro ko kayo kapatid natin. Dahil yung lugar nila ay, alam nyo na, araw ng kanilang pagpapasalamat daw sa Diyos. Sabi, punta tayo, brother. Sabi, pastor naman. Di ba? Kasi gusto ng laman yung dati niyang gusto nung araw. Oh, wag kayong mga young people, di ba? Dinadaan tayo habang nag-aaral tayo, may mga extracurricular. Pupunta po kami sa bahay, mayroon kaming assignment. Mayroon pong requirement si madam. Pagdating doon, nag-glass squat siya yung grupo. Ay, asan ka anak? Andito po kami, nag-research po kami. Okay. Oh, may nakangiti eh, nakaka-relate sila eh. Akala nyo, kayo lang gumawa niyan. Noon din, ganun din. Pero alam nyo, pinalo ako ng Diyos dyan. Mag-ingat kayo. May kasama kaming pasaway, nagkahabulan. Yung sampayan eh, di nakikita. Pag tumatakbo ka pala, di mo mapansin ang sampayan dito, oh. Umikot siya ng isang ikot doon sa ere. Grabe yung kaba namin, kala namin hindi na mabubuhay. Kasi yung habulan, akala niya biruan lang, ay may sampayan na hindi nila nakita. Dito, oh. Umikot siya. Ay kung may tusok, di ba? Pagdapa niya kapatid, oh, mag-ingat kayo. Yung pagpupunta nyo sa project, Okay, so, ba't tayo napupunta dyan? Minsan nasa sideways. Kaya, ito po kasi talaga eh. Ito ang laman na ito. Sabi kanina sa school, napakalinaw, ako tuwang-tuwa makinig. Mas maganda makinig, mas masarap kumain kaysa magluto. Tama? Kami hirap na hirap kami mag-aral, pero isang minuto lang, wala na. Ang bilis ng oras. Sabi kanina sa Sunday school, di ba? Ang ganda nung habang ninanamnam naming mga men doon sa likod, ang ganda. Kaya sana po, tsagaan nyo lang, nare-repress ang ating kung bakit tayo nagkaroon ng kasunduan sa kang Diyos. Na kahit gaano kasama ka, ang Diyos pa rin ang gumagawa ng parang mga kapatid. Di ba, pag nagkasala tayo, guilty ka kaagad, Lord. Hindi po ako may gawa niyan, yung dating ako eh. Lumunta ka sa sulok. Lord, hindi ko ginusto yun eh. Nadala lang ako ng laman ko. Hindi ko po. Guilty po ako, Panginoon. Sa iyo lamang ako nagkasala. At hindi na dapat ako magturo. Ang ginagawa ng iba, nagtuturo pa. Kasi si Eva, sabi naman iba, kasi si Adan. Hindi nyo dapat gagawin, dapat guilty ka. Lumuhod ka, Lord, nagkasala po ako sa iyo eh. Amen. Okay, dito natin makita ang pangatlo. Napupunta tayo sa dito sa introduction. Na, sa verse 9 hanggang forward hanggang 27 na yung mga kapatid. Okay? Nagkaroon ng requirement ang Panginoon ng panibago sa New Testament. Kasi doon puro ritual eh. Di ba? Sa Old Testament, nung parang ganito po ang Old Testament, bibili ka ng hayop. Pag nagkasala ka, bili ka ng hayop. Patututong mo sa pari. Pag tinanggap yung usok, okay ka na. Di ginawa ng mga tao, paulit-ulit. But, sa New Testament, nagkaiba. Once and for all, ang ating offering sa ating pagkakasala ay walang iba kundi si Kristo. Isang beses lang siya ipapako sa cross, never ka nang gagawa ng panibagong kasalanan. Amen? Kaya wag niyo pong sabihin niyo, total save ako, pwede akong gumawa ka lang. Wala sino nagsabi sa'yo. Hindi mawawala kaligtasan mo, pero tandaan mo, pagdating doon sa judgment seat, iiyak ka. May kanta tayo, wala nang iyakan. Saan? Basahin niyo ang Matthew. Doon ka, kasi wala kang natanggap na crown. 5 crown yun eh. Sabi ko sa inyo, baka mas marami sa inyo kaysa sa akin. Okay? So, isa-isahin po natin dito ang ating pag-uusapan. Verse 1, dito pa lang napakayaman na po. Bakit? Una, okay, anong ipinakilala ni Diyos kay Abraham kung sino siya? His person, number 1. This time, ang pangalan niya dito, sarili niya po ang verse 1, sabi dito, okay, umilipat talaga ito. Lagyan ko nga.
Verse 1. And when Abraham was, ilan daw siya? 99. Isang taon na lang, 100 na siya. Kinausap siya ng Diyos. Okay? Ano pong sabi sa kanya? The Lord appeared to Adam and said unto him, I am the Almighty God. Anong ibig sabihin ng Almighty God? He is the paborito yan, di ko lang ano. Nagpapilar rin yan eh. El Shaddai. Ano ibig sabihin ng El? God. Ang Shaddai, ito po ay breasted. Ito ay, ang mga nanay, pagka sila may baby, dito kumukuha ng lahat ng resources. Lumalaki ang bata, nagiging malusog, masasabi ko malusog, matibay, at yung kanyang colostrum na nakuha doon sa breast na yon ng Shaddai, ay lahat ng nourishment, lahat ng lakas nakuha niya. Katulad ng isang Kristiyano, pag mayroon siyang Great El Shaddai, lahat ng source ng kapangyarihan ng Diyos, lahat ng kanyang kailangan ay nasa iyo na. Mali lang ang gamit ng iba. Okay? Nagiging prosperity gospel. Pero dito po ang tinuturo kay Abraham ay iba. Okay? So, ipinakita niya that He is the Almighty God, the El Shaddai. Okay? Ang ibig sabihin po ng El Shaddai is nourisher. Nagbibigay siya ng nourishment. The strengthener, nagbibigay siya ng lakas. At number 3, nakukuha niyo po ano number 1? Letter N. Nourisher. Number 2, nagbibigay siya ng hayo ng ganito na lang. Ano yun? Lakas. Strengthener. And number 3 is satisfier. So dalawang is pala, may letter na isa. Now, na-identify siya bilang siya ang all-sufficient one. Kaya sabi niya, nung nagsasalita siya sa verse 1, sabi niya kay Abraham, okay? Sabi niya, I said to him, I am the Almighty God. Ano sabi niya? Walk before me. Wala kang gagawin. Tama? Kundi ikaw ay lumakad, sumunod, lumakad ka ayon sa sinasabi ng kanyang mga salita. May mga tao ngayon gusto lagpasan ang dunong ng Diyos. Well, by the way, sabi ng Bible, your thoughts are not my thoughts, sabi ng Biblia. So dito ay mapansin natin, maliban na He is the sufficient one, there is tenderness. Napaka-sarap na tayo ay nasa puso ng Diyos na siya po nagla-nourish, siya nagbibigay ng strength, siya nagbibigay ng satisfaction sa lahat ng atin. Kahit tayo ay walang gaanong kinikitang malaki, you are satisfied because God is with you. Kaya ka nga tinawag na Christian kasi Christ in you. O subukan nyo, alisin nyo yung IAN sa Christian. Sino matitira? Pag inalis ang IAN, sino matitira? Christ. O anong kinalaman natin kay Christ? He is the all-sufficient, He is the strengthener, He is the satisfier. Pag hindi ka nakadikit ang buhay mo sa Kanya, wala din. Kaya sabi nga kanina sa Sunday school, may pagkakataon na akala nila dahil nagising din sila, tumubo nila sa bilang binhi. Kaya lang yung kanilang ugat hindi nakakapit. Okay? Hindi siya nakaugat doon sa bato na kanyang pinagkatungtungan. Well, hindi po tinutukoy dito ang bato ni Kristo, no? Ang tinutukoy doon yung pagsabay mo ng binhi, may napunta sa dawagan, may napunta sa tinikan, may napunta sa daanan ng tao, at napunta sa magandang lupa. Ang tanong ko ngayong umaga, yung bang pananampalataya niyo nakaugat kay Kristo? Salamat! Mga kapatid, darating panahon. At kanina nagsisimula na nag-expose tayo ng mga bagay na minsan ay nandoon ang mga kapatid natin. Isang araw, ewan ko lang kung totoo yun, pero hindi ko pa na-finalize. Minsan nagsalita ang isang presidente sa Amerika na sabi niya, dapat ang religion, huwag niyong ina-abuse o huwag niyong sisiraan. Nanawagan siya, sana totoo yun. Okay? Hindi yung gawa-gawa ng AI. Sapagkat kung ganon, ay irrespeto ang Christianity. Okay? So, dito ay mapansin natin that the Almighty God, He is the, para kumbaga sa baby, ito ay ang kanyang pinagkukunan sa nanay, yung kanyang dede, ang kanyang pinagkukunan ng kanyang lakas, doon sa lahat nagkakaroon ng nourishment, ng strength, ng satisfaction. So ito po ang kalagayan ng isang mayroong God El Shaddai. Okay? So dito ay ang Almighty God na ito, dahil po sa pagiging makapangyarihan ng Diyos sa atin, okay, ang kanyang demand sa kanyang mga tao, ito po,
tanungin ko kayo. Kayo ba ay kasama sa mga tao ng Diyos? Ay, salamat. Okay, nagkakasundo tayo. Now, dito po, kung kasama tayo sa tao ng Diyos, ang kanyang demand sa verse 1. Look at verse 1, okay? Hindi ko na naman binigay niyo sa akin. Okay? Pasensya na po, tumatanda na. Ang word doon is, walk before me. Okay, baka nandiyan yung mga technician na pwede mong kulayan. Walk before me. Okay? Kung may ballpen kayo, lagyan niyo po. Bakit niya? Namahalaga ito. Verse 1 pa lang, napakalalim na. Kung i-expose po natin to, napakalawak nito. Sabi ng verse 1, okay? Walk before me, okay? In Him, and for the perfection. Hindi pa maging perfecto ka, kundi halos maabot mo ang nais ng salita ng Diyos. Wala pong nakakaabot ng sobra doon. Yung at least nagsusumikap tayong maabot. Bakit? Kaya po nga, kanina sa Sunday School ay nabanggit, maraming Kristiyano ngayon kung bakit ang dahilan ay nawawala, lumalayo sa Diyos, ang kanilang pananampalataya ay hindi nakaugat sa totoong pinupuntahan nila sa church. Baka minsan nandun lang sila dahil nahihiya sa pastor o na kaya nahihiya sa family. Baka sabihin ni ma, ni pa, hindi ako nag-a-attend, atit nandito. Hindi po yan credited doon sa sinasabing ito ng Diyos. Sabi niya doon, and said unto him, I am the Almighty God, walk before me. Hindi yan utos ng pastor nyo dito. Hindi ko pa yan utos. Utos yan ng Diyos. Hindi kayo lalakad dahil ako'y nandyan, mag-aayos sa inyo. No! Wala akong magagawa sa inyo kung kayo po ay maparusahan ng Diyos dahil sa hindi nyo pagsunod sa Kanyang salita. Yan po ang katayuan ng isang magpapakain, ng isang shepherd. At mamayang hapon, napakaganda ang ating lesson mamaya. He prepare a table before us in front of our enemy. Ang ganda ng lesson, mga kapatid. Kung ako lang, gusto ko lang makinig. Ay lang, salamat sa Diyos at binigbigyan ako ng pagkakataon. Ngayon, mga kapatid, as I said, thank you so much. Yan, napakaganda ng blessing ng Panginoon sa akin. Okay, sabi niya dyan, walk before me. May dinugtong pa, hindi pa na kumpleto doon. Ang sabi niya, maliban na, walk before me and be... ito na po, mga elementary at high school. Sabi sa Tagalog, ano daw sabi niya? Ang tanong, paano kami pastor sa harap, lalakad sa harapan ng Diyos? Eto mga kapatid, nandito kayo ngayon sa church, itinuturo sa inyo kung paano. Ito na po ang paglakad sa harapan ng Diyos. Sa pag-uwi nyo sa bahay, mamayang gabi bago matulog, kung sakaling makalimutan ni Papa at ni Mama, pagkatapos yung kumain, patapos yung maghugas, kasi alam ko ang mga bata naghuhugas sa bahay. Ay, salamat! Mayroon pa! Amen! Mayroon pa pala naghuhugas na mga bata sa bahay. Akala ko kasi mga nanay na naghuhugas sa kayong tatay. Amen! Baka nakalimutan niyo yung golden rule natin. Now, pagkatapos yung maghugas, sasabihin niyo pa, pwede na po ba tayong mag-Bible study? May gumaganyan ba sa bahay, mga bata? Ay, salamat. Thank you, Lord. Hindi ako walang kwentang pastor. At least may natututunan kayo. Amen. Nakakaya sa Panginoon, wala akong kwenta. Tagal ko na rito nakatayo, wala palang natututunan. Walk. Lumakad sa harapan ko. Pagkatapos yung maghugas ng pinggan, pagkatapos ready na, bago magkuha ng assignment, pa, ma, kung wala si Papa, ma, mag-Bible study na tayo. Pwede yan kasi pamilya naman kayo, hindi naman yan ganitong crowd. Huwag nyo nanapin si Pa kung busy. At kuya, asan yung mga kuya dito? Saan kamay? Mga kuya. Ayan ang aming Bible study teacher pag kami ay nagde-devotion. Kaming dalawa nagpapalitan sa ngayon sa prayer. Sino pa? Sino pang kuya? Kuya ka ba? Ayun, sino? Ganun ang kuya. Sige, 1, 2, 3, taas. Yan ang kuya, hindi yung malami. Di ba? Okay, sino pa? Pag wala si Pa at si Mama ay busy, si kuya ang maglilid sa Bible study. Amen? Tama? Saan mo naman pa yung pastor nakuha? Mga kapatid, napakalinaw ang sabi ng utos ng Diyos. Ano sabi? Ano daw? Ano sabi? Basa. Yan po ay isa sa paglakad sa harapan ng Diyos.
na kahit wala ang magulang mo, wala ang mga kapatid mo, nandoon ka lumalakad ka sa tama sa paningin ng Diyos at natutuwa ang Diyos sa ginagawa mo after na pakainin ka ng Panginoon mula umaga, tanghali at ang gabi, ay nandoon ka sa harapan ng Diyos, lumakalakad sa tamang paraan ng Biblia. Amen. Next. Ano sabi niya dyan? At maging ayan na. Ha? Itutuloy ko pa ba ito? Mga kabataan, baka sabihin nyo na si pastor, ayan na wala ka namang ibang pastor na isip, puro yung cellphone namin. Anong kinalaman ng cellphone yan? Okay, basahin niyo po yan, sabay-sabay. At anong ibig sabihin? Mga kabataan muna tayo, bago tayong butas mga adults. Anong ibig sabihin ng walang kapintasan, kuya? So, salamat po doon sa mga estudyante na mayroong mga achievements sa school. Natutuwa ako sapagkat ang prayer ko sinasagot ng Diyos. Amen? Ano po ito? Okay? Anong walang kapintasan? Pag nasa bahay ka ba, galing sa school, pagod ako matutulog na ako. Tama ba yun? Ha? Pagod na pagod kami sa school. Ikaw na lang mamagsaing, ikaw na lang mamagwalis. Ganun ba yan? Hindi yan ang pinag-uusapan natin. But, look at this word. Maging. Anong ibig sabihin ng maging? That is a future tense. Okay, panginaharap. Ano pong ibig sabihin yan? Maging kang kaaya-aya sa mata ng Diyos. Na walang mababangit. Pambira itong anak ko. Akala ko pagod na ako magpapahinga dahil dumating na. Yung pala ako pa mag-aasikaso. Anak, akin na yung labahan mo. Anak, akin na yung gamit mo. Anak, yung assignment mo. Akin na. Grabe, pati assignment, magagawa. Di ba? Grabe naman yon. So, mga kapatid, ang ibig sabihin dito, spiritually speaking, na dapat sa bawat ginagawa natin, ang tagal na natin. Sinong matagal natin mayroon na kayong 5 years dito sa pag-a-attend? 5 years, matagal-tagal na yan 5 years. Sino? Okay, di ba? At least konti lang pala tayo, kaya naman pala. At least, habang kayo po umaattend dito, nag-o-observe kayo, ano ba ang ibig sabihin ng word na binasa ni Pastor kanina para sa akin? Ano ang nais pagawa ng Diyos? Now, therefore, ngayon mga kapatid, ngayong umaga, malaman ninyo, ito ang nais ng Diyos ngayon sa akin. Sa verse 1 pa lang, napakalago na. Sabi niya, at maging walang kapintasan sa mata ng Diyos, kahit ang mga magulang mo, minsan, ang mga nanay at tatay natin, mga ano yan mapagmahal yan Anak, pahinga ka na kasi alam ko, nahirapan ka sa school, alam niyo naman yung... So, minsan may ganung magulang, pero alam niyo mga kapatid, mas the best, na habang kayo ay lumalago sa salita ng Diyos, na ipapakita niyo sa mga magulang na mahal niyo ang inyong mga magulang. Amen? Imbes na sila'y gagawa pa pagdating mo, siya pa maghahalungkat ng basura mo sa iyong bag, ikaw na mismo. Okay? So, ayan po ay mga tips lamang. Ito po ang totoong revelation ng Panginoon dyan. Una po, sabi ng Peter 1:16, ang demand ng Diyos sa atin, unang-una, hindi lang na lumakad sa Kanya at maging maayos at walang kapintasan sa Kanyang harapan, ang Kanyang utos na Diyos sa atin mga kapatid, ay yung maging banal ka, maging holy ka sa mata ng Diyos. Paano ka magiging banal sa mata ng Diyos? Ay sa school pa lang, gumawa ka na ng istorya. Di ba? Nakita yung mga classmate mo naghaharutan doon, nagkakalat ng basura, nakisali ka pa. Tapos nakadating sa principal, napatawag pa magulang mo. Nasaan ang kabanalan doon? Dapat ikaw ang tagasaway. Tama? Yan, di ba? Sumagot Tama ba? Pag nasa school kayo, imbis na sumama kayo, huwag kayo sasama. Okay ba yon? Okay. So mga magulang, mga kapatid, okay, ito naman po ang hamon dito sa covenant na ito ng binanggit ng Panginoon dito. Ang gusto niya sa atin, sa mga magulang, ano po? Sabi doon una sa 1 Peter 1:5. Okay? 1 Peter 1:5, hindi 16. Okay. Sabagay, tama naman yon. Okay? Sabi doon, nasa kapangyarihan ng Diyos ang iniingatan sa pamamagitan ng pagmanampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Bakit po? Sabi niya rito, ang kamay ng Diyos ang nagkukontrol at hindi yung gusto natin ang dapat. Kaya di ba, nang nakaraan, at yan, nag-uusap kami ng mga men, may men tayo na isang partner din pagdating sa halaman, ay siyempre, apektado ng bagyo. Yung iba namang negosyo ay apektado ng bagyo. Pero yun ba ay makukontrol natin? Lahat naman. Ang issue dito mga kapatid, na imbis tayo magmurmur doon sa nangyaring yon,
Ang unang, mga kapatid, alam niyo, natuwa ako ron. Bakit? Nung Miyerkules, masaya silang dumating eh. Yan po ang maganda. Hindi man natin sila na-meet nung Sunday, pero nung dumating sila ng Miyerkules, grabe yung empowering sa kanila ng Panginoon. Bakit? Nung nasa bahay sila, wala silang ibang iniisip ko, nag-uusap sila ng Panginoon, Lord, kung tutuusin Panginoon, kontrolado ang lahat. Kung ano man mangyari, Panginoon, sa araw na ito, alam namin, ikaw ang may gusto niyan. Ganun po lahat ang nasa isip nung araw na yon eh, nung Sunday na yon. Pero alam nyo, ang naging blessing sa atin, naging tayong matibay. Kaya yung sinasabi ditong yung El Shaddai ay nourisher, nagbibigay siya ng strengthener. Siya po ay naging matibay tayo nung bakaran ng bagyong yon na hindi natin inaasahan. Naging matibay tayo na isang araw kung ano man mangyari sa ating mga alagang ito, sa ating buhay, ang Diyos pa rin may plano at gagawa pa rin siya ng paraan para tayo ay maka-move on papunta sa pag-abante, hindi yung paatras. Amen? So dito ay isang pangako ng Diyos ito kay Abraham na ito'y maganda sapagkat ang nakadepende, okay, yung word na po ito, nakadepende sa kamay ng Diyos. Ano man nangyari nung nakarang yon? Alam niyo, di ba, sino nandito nung 2015, yung Riming, di ba? Mahina pa yung dumaan na yun, mas magrabe yung Riming kasi yung tumong building na natitwist niyang ganon. Pero alam nyo, ang mga Kristyano nung panahon na kami umuwi, a day after, nakita namin ang pananampalataya nila, hindi humina eh. Naging strong. Bakit? In-spare sila ng Diyos. Iningatan sila eh. So dito, ang sabi diyan, because it is written, na ang sabi doon na tayo dapat ay maging banal sa Kanya. Ano po? Sa Kanyang harapan. Be holy for I am holy. Paano tayo magiging banal? Sapagkat minsan natututo, eto mga kabataan, huwag niyong sanayin ang inyong sarili na nagsisinungaling. Gawin yung memory verse ang Revelations 21 verse, ano yan? 8. Yun yung simpleng sinungaling na yon. Para nagsinungaling pastor, alam nyo, ang sabi doon, ang parte ng kanilang kaluluwa ay sa impyerno. Okay? So yun po ang sabi dito na dapat ang utos ng Diyos, He demands us to walk before Him na maayos, banal, at dapat, sabi niya, dahil sa banal, dapat maging banal tayo. Pangalawa po, verse 2 and verse 3 and 4. Okay? Tingnan naman natin ang verse 2. Ano po nakalagay doon? Ang verse 2 po ay nagsasabi, okay? And I will make a covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. Ito yung ito po yung inaasam-asam ng karamihan. Kaya minsan ang ibang Kristiyano sabi niya, Lord, alam ko na mapagpala ka, you are a source of all the nourishment, lahat ng strength galing sa'yo, lahat ng satisfaction galing sa'yo. Pero minsan may pagkakataon na para bang paulit-ulit yung buhay natin sa ganun, redundant. Paikot-ikot doon sa vacuum na yung kinakukulungan, hindi ka makalabas. Bakit? Sometimes ay di natin naunawaan na ang revelation ng Diyos sa atin, ang plano niya. Kung pansinin natin po ang verse 2, tingnan niyo po maigi, sabi niya dyan, and I will make thee my covenant, and between me and thee, and will multiply thee exceedingly. Ano po sa Tagalog yung exceedingly? Tingnan niyo po ang verse 2. Okay? Ha? Nagkaroon ng ano po dito, ang nagsasabi dito ay ang nourisher, strengthener, at satisfier. May mga tao minsan na pagka natanggap na yung satisfaction na binigay ng Diyos, ito ang nangyayari mga kapatid. Amin naman nila sa hindi. Okay? Nangyayari din kasi sa akin eh. Nung natanggap niya yung blessing bilang nourishment ng Diyos, bilang satisfaction ng Diyos sa kanya dahil siya'y tagasunod niya, nung matanggap niya ang blessing na ito, yes Lord, yung pinagpipray ko na, magandang planong, gusto ko, nag-aaral ako na maigi para maganda ang aking trabaho. Alam nyo, kinalimutan niya ang nagbigay at nag-cling lamang siya doon sa binigay ng Diyos. Kaya doon na siya nag-i-enjoy, paikot-ikot na siya doon, nakalimutan na niya, na wala na sa kanyang focus yung nagbigay. Mga kapatid, mag-ingat kayo. That's only my warning. Bakit? Nangyari din po sa akin yan. Okay? At ayoko rin mangyari sa inyo na ingatan nyo. Doon kagabi nung kami uusap ng mga men sa aming devotion sa Timothy, sabi doon ay mag-ingat ka sa iyong sarili. Hindi ko makalimutan yung kagabi. Pag-ingatan mo yung sarili, pag nandoon ka na sa ganda ng buhay mo, yung hiningi, Lord, thank you po sa blessing. Ang ganda po ng binigay mo, Lord. Lahat ng satisfaction, ito na. Lahat ng nourishment, nandito na. Wala na akong hingin pa. Ang problema,
nawala ka doon sa pagpapasalamat. Kumbaga, natakpan ng blessing ang Diyos at saka ikaw, hindi na kayo ngayon nagkakaroon ng magandang tagpuan, kagaya ng dati. Mag-ingat tayo dito. Isang araw, matatagpuan mo yung sarili na nakalimot ka. Kaya dito po ay, ang sabi ng verse 2, yung kanyang promise sa verse 3 ay lalong pararamihin, di ba? Ang sabi niyan ay, pagdating sa last line, verse 3, tingnan niyo po sa verse 3. Anong ginawa ni Abraham? And Abraham fell on his face and ano ginawa niya po rito? Nagsamba po siya rito. Kapag tayo ay satisfied na, pag naibigay na ng Diyos ang ating mga kahilingan, alam niyo, pag satisfied ka na, you are at home at Zion. Di ba? Ang buhay Kristiyano po, paakyat. Lagi niyo pong iisipin niya na tayo po ay nag-aakyat, hirap na hirap tayo ang paakyat, at napakabilis ang magpados-dos pabalik. Ang tawag doon ay pag-backslide. Di ba? Pag nandiyan na sa iyong kamay, ang mga hiningi mo sa Panginoon, nagkakaroon ka ng buhay na, total satisfied na ako, sila na lang muna dyan. Parang gano'n ang nangyari. Pero mga kapatid, kung titingnan natin, ito pang tanong ko. Tinanong ko rin sa sarili ko bago ko po ito aralin ng ilang beses tingnan. Nung si Christ kaya, listen very carefully, makinig kayo. Nung si Kristo ba, nagsimulang nag-pray sa garden, at sabi niya, nung nakita niya yung cup, sabi niya, Ama, kung ako lang masusunod, ayoko nito dahil mahirap. Pero alam niya, kahit mahirap niya, dahil sinunod niya ang kalooban ng Ama, anong ginawa niya? Di ba sinasaktan siya? Yung kanyang pagdurog sa kanyang mukha, yung pain, ay nagiging gain natin. Yung kanyang lahat ng hirap ay naging nating kaligtasan, at yung kamatayan niya ay naging buhay natin. Minsan ba naalala natin yun? Minsan nawawala yun. Bakit? Satisfied ka na doon sa binigay ng Diyos. Kapatid, ang buhay nating Kristyano, hindi po ganon. Okay? Paalala ko lang po yan. Iwanan ko na yun, baka medyo di maganda sa iyong pandinig. Pero alam nyo, dito po si Abraham, ang ginawa niya, siya po ay nagbow. Sabi niya, Lord, alam ko, hindi niya pala kita ang magagawin ni Kristo, pero mismo si Abraham, nung nakita niya ang pangako ng Diyos, na ang Diyos ay hindi po nagbaback up, hindi tumatalikod sa kanyang pinangako sa atin, ay never si Abraham nag-miss ng opportunity. Sabi niya, Lord, pinupuri kita at pinapasalamatan, sumasamba ako sa iyo. Ikaw ang dakilang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, ng sustainment, at lahat sa akin. Kaya kailangan kitang purihin at pasalamatan. Ang tanong, mga kapatid, pagkatapos ng dilubyo ng bagyong yun nakaraan, hindi naman masyadong malakas, tayo ba'y nakapagpasalamat na may natutunan tayo sa bagyong yon? Ako po mayroon. Una, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Okay? Sinagot ng Diyos ang panalangin ko sa bawat isa. Mayroong konti, pero hindi naman lahat. Ayon sa ating kapatid na mayroon siyang farm ng poultry, ang mortality ay kukunti. 2% siguro or less than. Pero alam niyo, kapatid, yung bang ginawa ni Kristo sa buhay natin, minsan ba naaalala natin na tayo ay mayroong dapat pasalamatan, dakilain sa ginawa ni Kristong sakripisyo sa atin? Naiisip ba natin yon? Ang nangyayari, alam niyo kung ano nangyayari? Nakikinig pa kayo. Ang nangyayari, nagiging tayo mga selfish. Wala na tayo ibang iniisip ko ni Lord, kailangan ko nito, Lord, kailangan ko ito ng papa ko at mama ko, Lord, kailangan ito ng family ko, Lord, puro tayo akin at akin. Pero sa verse 2, mga kapatid, kung mapasin niyo po, napakalinaw, tingnan niyo po ang word dito, at ano po ito? Ano po ang patirapa? Luhod? No. Nagpatirapa, yan Okay? At ang sabi doon ay, and Abraham fell on his face. Wala kasi nakalagay na ground. Okay? So, dito po ay sa lahat ng nangyayari, mabuti at masama, pinasasalamatan, dinadakila at sinasamba ang Diyos. Sa lahat ng ginawa niya, mga kapatid, akala nyo, kayo lang yung nahirapan. No? Lahat ng pangungutya ng tao, pag tayo nangangaral, kinukutya ka, hindi naman ikaw ang kinukutya, ang Panginoon naman Di ba? So dito ay, ang Revelation sa verse 5 na po tayo. Okay, iwanan mo natin verse 4 kasi, dito po sa verse 4, sabi niya, I will bless you, sabi ng Panginoon sa kanya, I will make you a great nation, I will bless you, and take note, itong revelation ng Panginoon sa kanya, nagpapaalala sa atin, na si Abraham, okay,
ay nagsamba dahil doon pa lang sa pangako. Sa sinabi pa lang nagsamba na siya. Ito ang mga Kristiyano sa panahon natin yan. And minsan nangyayari talaga sa inyong lingkod din. Lord, parang nung bumaba ako dyan, nung 2008, pagbaba ko dyan sa may gate na yan, Lord, mabubuhay po ba kami rito? Nagkakaroon tayo ng pagdududa Pero kung kilala mo ang iyong Panginoon na birang Great El Shaddai, He is the great strengthener, He is the great satisfier, He is the great nourisher. Kilala mo na ano bang gagawin mo, mga kapatid dito mamaya magmamangha kayo susunod kong sasabihin sa inyo at nakita ko yan dito sa verse na ito. Okay? Nagsamba si Abraham dito, okay? That sapagkat ang Diyos, nakita natin ang blessing na ito, sa lahat na nagsasamba sa Panginoon, hindi niya po ito tinatantanan. Nakikita niya ang mga anak niya mapagsamba sa Kanya. Yun ang sinasabi ko sa inyo sa lesson natin panghapon, ang 3 uri ng tupa. Ang unang mga tupa, yung mga malalapit sa shepherd, di ba? Okay, siguro, kahit naman sa mga kabundukan, makikita niyo may mga pastor na yung mga tupa nila laging nakadikit sa kanila Yun yung madalas. Ang tawag dyan sa Bible ay mga favor ng Diyos. I know Him and they follow me. Yun yung mga uri ng tupa. Ang pangalawang tupa ay yung mga patalon-talon. Kung saan nagpupunta, saan nakikinig. At ang pangatlo ang matindi. Mga, des or uncontented. 3 uri po ang tupa, tandaan ninyo. Kaya pag nagkita nyo ang shepherd, nangunguna yan, mayroon siyang tungkod kasi yung iba, imbes na sumunod sa kanya, nagsasariling daan. Kumuputol yan Kaya yung iba, nasunod sa kanila. Tingnan niyo po ang mga backslider. Pag makakwentuhan mo yan, mas marami ang kwento kaysa sa'yo. Naniwala ba kayo? Huwag na kayong padala doon. Tandaan ninyo, kayo yung malalapit doon sa Panginoon natin. Hindi po akong pastor nyo Ako po yung under shepherd. Ang pastor natin ang Panginoon. Amen. Dapat doon kayo malapit. Hindi sa under shepherd. Now, sabi dito sa verse 4. Okay, dito tayo sa verse 4. Bilugan niya po ang word na, as for me. Okay? Lapit na pala tayo mag-end. Now, as for me, sabi ng as for me dito, it indicates that one-sided promise. Hindi po ang tao ang may hawak dito. Bakit po? Ang Diyos magbibless kay Abraham dahil gusto ng Diyos i-bless si Abraham. Naligtas tayo dahil gusto ng Diyos iligtas tayo ngayong umaga. Amen po ba? Hindi tayo na gusto ng Diyos dahil may ginawa ka mabuti. No! Tayo po ay giniligtas ng Diyos dahil gusto niya, dahil may kahabagan siya at may kaawaan siya. Nandun po yan sa lamentation. Dito po ay si Abraham, napansin natin, ang pangako ito ng Diyos sa kanya, okay, ang Diyos at ang kanyang kamay, ang kanyang pagpapala, kasama natin. Yun ang isa nating ipasalamat. Kaya kumbaga, ay, tingnan niyo po dito, 1 Peter 1:5, kung ating titingnan ulit, okay, 1 Peter 1:5. Okay, sabi doon, ang nangyayari sa buhay natin ay hindi po natin ginusto, kundi ito ay ginusto ng Diyos. Okay? Ano man yan, mabuti at masama. 1 Peter 1:5 sabi doon, nasa kapangyarihan, okay, ng Diyos na iniingatan sa pamagitan sa para sa kaligtasan na nakahandang ipapahayag sa huling panahon. Maintindihan mo yan later on. Sabi, pambihira yun Yung palang nangyari yun pala ay kabaliktaran para mas maging mabuti ang kalagayan ko. Akala ko mali. Yun po ang nais ng Diyos dyan sa revelation niya sa kanya. Kaya dito po ay pagdating sa verse 5, pinalitan niya ang pangalang Abram to Abraham. Ang ibig sabihin is the father of multitude. Maging si Sarah, pinalitan po yun na my princess, naging princess. Okay? So dito ay, makikita natin na, I have made this, sabi ng verse 5, na ang plano ng Diyos sa kay Abraham, lahat ng kanyang gustong mangyayari kay Abraham, pagpapalain siya, kasi nung panahon yun po ay kunti pa lang ang tao, talagang pagpapalain siya nito. Pero ngayon naman po, anong kalagayan natin sa ating lugar? Hindi lang po tayo pinagpapala spiritually, kundi financially. Nakikita natin sa ngayon maliit. Ang hindi mo alam, di ba? Tinuturoan tayo ng Diyos, umasa sa Kanya. Kasi pag ibuhos ka agad ng Diyos ang blessing ngayon, makakalimutan mo siya. Di ba sabi ko kanina, kapag pinalala ng Diyos ang Kanyang satisfaction sa atin, Lord, thank you very much. In the long run, dahil yung malaki ang naibigay sa iyo, natatakpan ngayon ng Diyos na nagbigay at sa iyo. Kaya ang nangyayari sa atin ay nakakalimutan natin ang nagbigay kisa
ine-embrace natin yung ibinigay sa atin. Kaya dito po yan mapapansin natin sa pangalan na ito na pangako ng Panginoon kay Abraham. Kaya dito po sa pangalawa, okay, from verse 6 to 8 hanggang 15, ang reassurance niya sa atin. Ano bang reassurance sa atin ng Panginoon? Okay? Ang sabi niya po sa verse 6, concerning sa fruitfulness niya, okay, ay sabi niya kay Abraham ng Panginoon, ang iyong mga anak, magkakaroon ka ng 3 sipo ito ang iyong mga anak, children, crowds, and crown. Yung crown po ito'y glory. Na yung mga nasasakupan mo, yung mga tao mo, napapatakbo mo ng maayos, well, kung mayroon ka man 1, 2 tao na maayos ang pagpapatakbo mo, mga kapatid, may glory ang Diyos sa buhay mo. Natutuwa ang Diyos sa iyo, bakit? Na-exercise mo ang gift na pinagkalob sa iyo ng Diyos, kung paano mo patakbuhin ang mga created ng Diyos, at ikaw ay ginawa niyang servant, at katiwala ng mga taong yan. Kahit isa lang yan eh. Ang problema, ang tao ngayon, gusto niya marami siyang hawak para ipakitang magaling siya, hindi naman niya maayos ang papatakbo. Okay? So dito ay mapansin natin, mga kapatid, sa verse na ito, okay? Kaya, ang Diyos ay nag-reassure ulit sa atin, na dito po, ay sabi niya, sa John 15 verse 5, nabanggit ko na ito kanina, sabi niya baga doon, I am the vine and ye are the branches. He that, ano daw? Abideth in me, and I, sabi ni Diyos, I in him, the same bringeth forth much fruit, for without Christ, we can do nothing. Kaya ito po ang kagandahan dito sa atin, ng binigay sa atin ng Panginoon sa verse na yan. Ano po mga kapatid? Verse 7 and 8, sabi doon, concerning sa faithfulness, sinabi ng Panginoon sa kanya. Nangako ang Diyos sa kanya, hindi lang si Abraham ang bibless, ang kanyang crowd, ang kanyang crown, ang kanyang mga anak, ang kanyang generation, ang ibig sabihin. Kaya dito po, ang covenant na ito ng Panginoon, o ang kanyang pangako kay Abraham, na magpapatuloy, mag-i-endure, ano po, hanggang doon sa kaya niya, sapagkat ang Diyos na mga kapatid, ang endurance, akala kasi natin, matibay tayo sa pananampalataya. No. Tanungin ko kayo, sino sa atin nagbigay ng pananampalataya? Sino po nagbigay sa atin? Ang Diyos. So kung yung pananampalataya ito nag-i-endure, tumatagal, sa tingin ninyo, sino po ang may hawak para tumagal yan? Tayo? Hindi po. Di natin kakayanin, kundi ang Diyos lamang po ang humahawak. Kaya tayo nagkakaroon ng endurance. Kaya yung lesson sa Sunday School, ay nandoon yun sa huling lesson nito, ang part nito, ipinapakita doon na ang kamay ng Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng lakas para tayo magpatuloy. Di natin kayang magtuloy-tuloy. Bakit? We are just humans, ano po. At tayo created lamang ng Panginoon. Kaya dito, take note mga kapatid, that God can count His faithfulness. Di ba? Pagka tayo nakakasala, sabi diyan sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful. Kaya tama lang na paniwalaan natin na siya po ay napakatapat. Lamentations chapter 3, 22-23, madalas ko po itong na ituturo, sabi doon, ano daw yun? Okay? Lamentation 3:22, pakalabas. Lamentation. Okay, para hindi tayo magkamali ng quote. Yan, di ba? Sabi doon. Iba-iba yung nilalabas mo. Okay. It is of the Lord's mercy. Di ba? Hindi po yung mercy natin. Sister Mercy nandyan. Okay. Pero hindi yung kahabagan na galing sa atin. Galing po yun sa Diyos. Pinagkahiram lang sa atin eh. Na doon sa araw-araw na yung biruin nyo, araw-araw, paggising mo, nakakahinga ka at inaabot ng Diyos ang biyaya ng kalakasan. Biruin nyo po yun eh. It is God's faithfulness. Hindi po yung faithfulness ng sino man, hindi yung faithfulness ng simbahang ito. It is God's faithfulness na sa kabila nito ay nakakapatagpo ka ng biyaya sa harapan ng Diyos. Tingnan po yan, di ba? Tapat na pag-ibig ng Panginoon na hindi magmamali. Yan po yan, di ba? At kanyang mga habag na hindi natatapos. Biruin mo, paano? Ang tanong, paano kung matapos ang kahabagan ng Diyos sa atin? Kaya mga kapatid, dito sa mga nangyayari sa atin, sa buhay natin, mayroon kang pinagdadaanan ngayong umaga, mayroon kang problema sa bahay, mayroon mga problema. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi po katulad natin. He is ever faithful. Amen? Dito yan nakalagay di ba? Unfailing mercy, unfailing love. And verse 23, tingnan pa ninyo po ito Araw-araw ito 23. Next.
Yan. Okay. Sariwa ang mga iyon tuwing walang sino mang kukuha ng hindi na sariwa eh. Kahit kayo sa isda, lalo kami may mga allergy. Hindi kami kukuha ng isdang hindi na po sariwa eh. Pero alam nyo, ang Diyos matyaga siya. Kahit tayo ay hindi na sariwa sa Kanya, araw-araw tayo nagkakamay, nagkukulang. Everyday sariwa ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Everyday sariwa ang pagpapasensya ng Diyos sa atin. Na kahit grabe na ang Kanyang inis, nandoon sariwa ang Kanyang pagpapatawad. Pero anong ginagawa? Sinusukli natin. Grabe mga kapatid eh. Kaya dito pumapasin natin, alam nyo, nangako lang kay Abraham, pero inabot tayo niyang kanyang pangako. Every day, every minute ng pagbukas ng mata mo sa umaga, nandoon ang kahabagan ng Diyos. Hindi siya nagbabago. Kaya dito po ay concerning ng future natin, huwag tayo dapat mag-alala. Bakit po? Doon kay Sarah, binago ang pangalan, naging po itong princess, imbis na may princess, sapagkat nagbigay din siya. Si Ismael po ay hindi talagang pangako ng Diyos. Yan po ay gawa ng tao. Pero ang ginawa ng Diyos sa kanya, pinagpala din sila eh. Kaya lang hanggang ngayon may problema. Pinagpala na sila, gusto pa rin nilang mas. Di ba? Kaya sila nang-aaway. O, mga magkakapatid kung sakali sa bahay nagkaaway pa rin kayo, hindi yan maganda sa isang anak ng Diyos. Nagpapatawaran dapat, okay? Walang nag-aaway. Bakit po? Kung halimbawa ay 6 lang kayo sa bahay, pag nawala yung mga magulang, 6 na lang kayo magtutulungan. Ngayon pa lang, praktisin ninyo ang pagmamahal sa isa't isa. Sapagkat everyday, press ang pag-ibig ng Diyos. Huwag niyong gagayahin ang tinuturo ng mundo sa atin. Now dito po ay last but not the least. Okay? Ang God's requirement. Ito yung nabanggit ko sa inyo kanina. Una, sabi ng verse 9 to 14, okay, nabasa natin yan doon, yung pagsi-circumcise o kaya yung ritual na ginagawa. Pero sa atin yan po mga kapatid, ang ibig sabihin ng circumcision na yon ay setting apart. Kakaiba ka sa iba. Kinuha ka sa marumi at nilinis ka, lumakad ka sa kabaguan ng buhay. That is circumcision of the heart. Okay? Anong ibig sabihin po nito? At dito natin titignan mga kapatid, okay? Na ang bawat Old Testament people, ginagawa yon. 8 days pa lang ang bata, ay pinuputol na yung doon sa dulo ng isang male na bata. Ano po? Yan po ay Abrahamic covenant. Pagpapakita physically na sila ay mga Hudyo. Okay? So dito po sa atin, hindi naman tayo mga Hudyo. Pero pong ini-inquire sa atin ng verse, na dito po ay, we are not required. Hindi tayo nire-required na gawin ang mga ritualist na mga Hudyo. Kasi kung sigurado ngayon, nagaganyan-ganyan tayo para tayong may, anong tawag nila pag nakita ka nagaganon? Anong tawag doon? Ano? Parang hindi nyo alam, grabe naman kayo. Pag nagaganyan ka, may ano daw? Oh. Ang mga Hudyo madalas nagaganyan. May mahaba dyan sa buhok na kulot, paikot yan. Kasi lagi lang binabanggit na 10 Commandments. Thou shalt love the Lord God with all of that. Thou shalt not use the name of the Lord. Ganun po kaya may ganyan yan. Dalawa yan, nagaganyan yan. Hindi natin kailangan gawin yon. But, ang requirement ng Diyos sa New Testament sa atin, yung ating puso, okay, nasa loob na simbahan, pero ang puso nasa bahay. Nangyayari yun eh. Bakit? Baka minsan may naiwan kang nakasaksak doon. Naalala mo yung, sana matapos na si pastor. Wala. Uwi ka na, wala din. So, dito ay mapansin natin mga kapatid, dito po ay sa last nating titingnan. Okay? Ito yung seal ng Holy Spirit sa atin. Ang Apostol Pablo po, sinigurado ito na pino-point out niya, si Abraham was justified bago pa siya ma-circumcise. Siya po ay na-justified by faith. Hindi doon sa pagpuputol ng balat ng daliri niya. Matanda na siya eh. Nakaintindihan po ba? Sabi ni Paul, at Abraham was justified before he was circumcised. Anong ibig sabihin? Siya po ay napawalang sala. He was justified, naging banal sa mata ng Diyos, bago pa ang mga ritualis na ginagawa ng mga Hudyo. Ngayon po ang ginagawa natin. Maraming mga nagsasabing Krisyano ngayon na panahon, mga pamilya, andoon masipag sa church, nagsusulwini, nagpipray, naglalahat. Pero hindi sila totoong naka-anchored ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya pag may problema, isang pitik lang, offended na eh. Wala naman pala.
Nakaikot na ako ng simbahan. Akala ko ito na yun. Pero ganun pa nakita. Kasi bakit? Sino may problema? Hindi ang problema ang church. Ang problema ay ikaw at ang iyong pananaw. Amen! May hinahanap kang iba. Kaya ang pananaw mo ay the same ng inayawan mo. Inayawan mo na yung mundo. Hinahanap mo sa loob. Wala dito makikita ang nasa mundo. Sapagkat ang nasa mundo ay kaaway ng Diyos. So dito po ay, iyon po ang isang bagong requirement ng Panginoon sa pangatlo, God's new requirement sa atin na ang puso natin dapat ang siyang naka-angkla o nakadoon o kaya yan ang shield. Kung ating titinan po ito sa Ephesians 4:30 pakilabas, ito po yung tanda. Okay? Ang puso natin, kung tayo naniniwala kay Kristo, tayo mananampalataya, ang mga mananampalataya ngayong panahon are not sealed with physical mark. Na kung mo circumcise ka, magmamalaki, ay Kristiyano ako. No! Dahil may Bible ka, dala-dala mo tuwing umaga, Christian ka, no! Hindi po yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang ina-require niya, tingnan niyo po ang Ephesians 4:30. Ito po ang pinapakita nating mga Kristiyano ngayong panahon sa Abraham Covenant. At sabi dito, okay, asa na? May technician pa ba tayo dyan? Ephesians 4:30. Yan, okay? Tingnan po ninyo, and grieve not the Holy Spirit of God whereby ye are sealed. Hindi yun sa magpapakita mong magaling kang kumanta, magaling kang magsulwining, magaling kang mag-lead ng Bible study. Hindi yun ang kailangan ng Panginoon. Hinahanap niyang requirement sa atin ngayon, yung sealed ng eagerness ng Holy Spirit, ang dynamo, ang siyang nagbibigay ng motor para yung pananampalataya maipakita mo sa kapwa mo, sa magulang mo, sa mga kapatid mo, siyang nagagatong sa iyo para ikaw ay magpagamit sa Diyos, hindi yung mga ritualis mo. Hindi naman yun ang kailangan ng Diyos eh. Nakukabuha natin, huwag ninyong paghigati ng Espiritu Santo ng Diyos na nasa pamagitan niya tayo tinatakan para sa araw ng pagtutubos. Ito po ang ibig sabihin ko. Oo nga, kompleto Ricardo ka pagdating ng Sunday, maayos, nakangiti. Pagdating mo dyan, good morning pastor, nakangiti ka. Ginagawa mo lahat ng mga ritualis mo. Ang problema, hindi namin nakikita kung ano ginagawa mo sa spiritual na connection mo sa Panginoon. Pati yata prayer, pati yata devotion, hindi ka gumagawa. Tapos mapakita mo sa amin, kung todos puertes ka, pag naglalakad ka, hindi ka makabali ng kung ano. Maayos yung lakad mo, nakatingala ka pa. Pinalalagay mo, ito yung holy and ganda. Pero ang Diyos na kakalong natin mga puso, na sabi niya, huwag ninyong papighatiin ng banal na Espiritu sapagkat nanunood siya sa puso mo at hindi yan sa pangritual na bagay. Ang daming Kristiyano ngayon, gano'n ang kanilang pananaw. Basta ako nakikita ni pastor, nakabarong, nakanektay, maayos ang pagdala ng Bible. Pero sa puso nila, wala silang paggalang at wala silang pagbigay halaga sa salita ng Diyos. Yun ang masaklap ngayon. Pero alam nyo, napakasarap na maalala. Ang Diyos ay nangako. Every morning, press ang kanyang pagpapatawad. Kaya kung sakali mga kapatid, napansin ninyo, may mga pagkukulang ka. Ako pati pinagpipray ko ang choir natin. They're doing good, they're excellent in God. Pero alam nyo, yung mga minsan, sana lahat tayo ay gumagawang katulad nila. Hindi sila magagaling, pero nakikita ng Diyos ang kanilang mga puso. Tayo po'y magsita, tayo mag-close. Kailan mo huling natansya o naramdaman na ang Diyos ay maligaya dahil nakikita niya na ang puso mo ay nakasilyo at masaya na nagsiserve sa Kanya at hindi sa mga rituales at hindi sa mga panlabas na ating mga naisipakita sa kapwa. Minsan ganun kasi nagiging pananaw natin. Gusto ko maipakita sa lahat, sa aking mga kapitbahay na ako'y banal. Hindi yun ang nais ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos, yung ating puso ay nakatuon, nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Although ito'y masama, mapait na nangyaring experience sa buhay mo, pero nagpapasalamat ka because His mercy is fresh every morning. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Mapagmahal siya, mapagtiis siya, pinagpapala ka sa kabila ng mga pagkukulang natin. Napakabuti ng Diyos. Great is thy faithfulness. Habang po tayo mag-pray, bago tayo mag-pray, iham natin yung great is thy faithfulness. Pakilabas mo nga yung habang sila'y nandyan. Iham natin, wag nating awitin. Ham lang.
Okay. Let us stay faithfulness, please. Pakilabas. Iham natin bago tayo mag-pray. Tingnan natin mga kapatid. Napaka-graceful ng Panginoon every day. Pero kung tingnan natin ating mga pinagdaanan na napag-aral natin sa pangako kay Abraham, yes, nagagawa natin mga rituals. Pero ang tanong, ang Diyos kaya natutuwa sa puso natin? Nakikita niya ang seal, ang Holy Spirit. Malungkot siya eh. Bakit? Nagagawa natin ang lahat. Pero isang bagay ang kulang. Tinimbang ka pero kulang. Ano ba ang nais natin gawin ngayong Panginoon? Ano ang nais yung ipagawa sa amin ngayong umaga? Nangako ka, hindi ka nagbabago, hindi ka nagbaback up. Ano ang nais niyo po sa kabila ng lahat na ito? As we hang the song, Great is thy faithfulness. Hindi siya nagbabago. Sa kabila ng mga ginagawa natin, pagtataksil, hindi nagbabago ang Panginoon. He changed na. Great is thy faithfulness, O Lord. Sana po maging faithful kaming katulad mo. As we hand the second stanza, song, chorus, ang lahat ng ito, ginawa ng Diyos, di siya nagbago. Pero ang tao nagbabago. Minsan na-open sa kapwa niya. Minsan hindi tayo nakakatulong. Yes, nakaka-open yan. Pero alam ng Diyos kung nasaan ang ating mga puso. Hari nawa, magmula sa oras na ito, baguhin na natin ang sistema natin. Nakatingin, nakatuon ang puso ng Diyos, ang kanyang mata sa ating mga puso. Ang silyo ba ng banal na Espiritu ay nandiyan pa? O wala na? Awitin na po natin ang chorus at dito na tayo mag-close sa prayer. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Nangako ang Diyos, pero never siya na-back up. Hanggang ngayon, tinatamasa natin ang pangako niya. Tayo po'y manalangin na kailang Diyos. Salamat po, sumamit. Totoo, Panginoon, nakakataba ng puso na yung nangako ka kay Abraham, inabot po kami ng iyong biyaya na hindi naman kami karapat-dapat. Sa mga ritualis namin, Panginoon, di pala sukatan para kami ay magbigay ng glory sa iyo, magbigay ng luluhati sa iyo, kundi ang puso namin ay makita na sa kabila ng mga bagay na aming pinagdadaanan sa family, sa negosyo, sa mga bata, lahat ng mga uncircumstances na hindi namin gusto, nangyayari pala yun para maging matibay kami sapagkat ikaw ang nourisher, ikaw ang nagbibigay ng strength, ikaw nagbibigay ng satisfaction sa lahat ng ito. Dahil kung wala ka, Panginoon, wala naman po kami magagawa, wala naman mangyayari sa aming mga i-emote. Minsan, Panginoon, nagdadaan namin sa aming mga emotion, masaya kami pag mayroon, pag wala, ganun pa rin. Pero Panginoon, never kang nagbago. Napakatapat niyo sa amin.
Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya, sa lahat po ng iyong pagtsatsaga at pagpapasensya, pagpapatawad. Tulungan niyo po ang mga pamilyang itong patuloy na nagdadaan ng mabigat na mga problema sa negosyo man, sa family, sa anumang problema. Na kung kami nasa iyo, inihanda mo na ang lahat bago ang future nakahanda na. Nilatag mo na lahat. Ang gagawin lang namin sumunod, trust and obey. Kung totoo ang aming pananampalataya, sapagkat ganun pala ang iyong plano, na inilatag mo na, ginawa mo na ang lahat ng solusyon sa aming problem, kami lamang ay susunod katulad ni Abraham, magtiwala, sapagkat nangako ka, you will never leave us nor forsake us. Ang sabi ni Moses, nung bata siya at hanggang tumanda, wala siyang nakitang mga Kristiyano, mananampalataya nagmalimos at naghirap. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong provision, protection, at power. Pinupurt na dakil at pinapasalamatan ka sa message na ito ngayong umaga. Salamat po, napakaganda, Panginoon, nabusog po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.